Una, isang makabago at maayos na Port Operations Building na may kompletong posibilidad para sa epektibong pamamahala ng Pantalan. Pangalawa, pinalawak na docking at passenger terminal facilities para sa mas maayos na daloy ng tao at sasakyang pandagat. Pangatlo, in-upgrade ng mga utility systems, kabilang na para sa kaligtasan, komunikasyon at logistics. At pang-apat, mas pinadaling access para sa mga biyahero, negosyante at turista. Dahil dito, inaasahan nating mababawasan ang siksikan, mapapabilis ang biyahe, at higit sa lahat, mas magiging ligtas at komportable ang karanasan ng ating mga kababayan at mga turista. Ang bagong Pantalan na ito ay handa nang tumanggap ng mas maraming biyahero, negosyo at oportunidad. Ang epekto ng proyektong ito ay mararamdaman hindi lamang sa Balingoan kundi sa buong Misamis Oriental at Camiguin. Mula sa ating mga mangingisda at magsasaka na nagdadala ng produkto sa pamilihan, sa mga negosyante at stakeholders sa turismo, hanggang sa mga estudyante at pamilyang bumabiyahe. Para sa inyong lahat po ito. Ito ay infrastrukturang para sa bayan, para sa kinabukasan. Hindi po natin mararating ito kung wala ang matatag at may malasakit na pamumuno ng ating Pangulo. Sa ngalan ng Sambayan ng Pilipino, taus-puso po nating pinasasalamatan ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang Build Better More na programa na patuloy na naghahati ng pagbabago sa bawat sulok ng ating bansa, lalo na sa mga lalawigan. Gayon din, isang malaking pasasalamat sa ating kalihim ng kagawaran ng transportasyon, Secretary na ito ay bunga ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, pribadong sektor at ang bawat miyembrong kumilos at nagambag. Ngayon po, ang hamon sa atin ay gamitin ito ng lubusan para sa pag-unlad ng ekonomiya, paglikha ng hanapbuhay at pagsigla ng turismo sa reyon. Sa ating mga kababayan sa Misamis Oriental at Camiguin, ang Pantalan na ito ay para sa inyo. Naway magsilbing paalala ito na kapag tayo'y nagkakaisa, wala pong imposible. Kahit sa pinakatimog o pinakahuling baybayin ng ating kapuluan, ang ilaw ng pag-unlad ay tiyak na sisikat. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang Balingoan Port. Maraming salamat at magandang umaga po. Thank you, General Manager Santiago. To give us his message with an audiovisual presentation, may we invite Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa gobyerno, led by our local government officials, led by Governor Unabia, at sa lahat po ng mga kasama nating gumawa nitong napakagandang pasilidad na ito. Magandang umaga po at maraming salamat sa lahat ng inyong ginawa. Alam niyo po, bago po ako'y pinagpala at inimbita ng ating mahal na Pangulo, may napanood po akong speech niya. Ito po ay I think during the launch of the senatorial campaign for this year. And the words of the President in that speech really struck a chord in me, Mr. President. It is when you said, "We are the people's servants, not their lords." Napaka-importante po noon para sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno dahil ito ay reminder na tayo po ay nandito para manilbihan, hindi maghari-harian. Tayo po ay nandito para magserbisyo at hindi po pagsilbihan. And I think, Mr. President, in our first meeting, I remember very vividly when you told me one simple thing. Please make the lives of the daily lives of our commuters easier, safer, and more comfortable. Yun lang po ang sinabi ng ating Pangulo. Padaliin natin ang araw-araw na pagbiyahe ng ating mga kababayan. Dahil alam po ng Pangulo yung dinaranas nila. The President feels our people's pain. It is a daily pain. It is a daily struggle, due mostly to the unfortunate delays, to the unfortunate neglect of the past. And this port is a prime example of that. Alam niyo po, Mr. President, makikita niyo mamaya sa video kung saan po nanggaling. Alam po ito ni Gov. Di ba po, Gov? Dati, parang wala naman pong terminal na ganito dito. No? Ang mga kababayan po natin, nandun lang po sila, naka-monoblock chair lang, walang electric pan, walang kahit ano, walang CR, inaabangan po nila. Halos 1,000 po, araw-araw ang dumadaan dito na walang pasilidad. Kaya po, Mr. President, dahil sa trabaho ng PPA sa pamumuno ni GM J. Santiago, dahil po sa pakikipagtulungan sa ating provincial government at sa ating local government officials, nandito po tayo ngayon sa Balingoan Passenger Terminal. Air condition, komportable, malinis ang CR,
May playroom pa po ang ating mga kabataan, ang mga anak po ng mga pasahero dito. Meron pong prayer room para sa mga gustong magdasal habang naghihintay. Simple lang po siya, pero nagbibigay po ng dignidad sa ating mga kababayan na bumabiyahe dito araw-araw. And this is really a testament to the President's vision of building better and building more. Build better, more. Yun po ang sabi at habilin ng ating Pangulo. At ito pong Balingoan Port, ito pong Balingoan Passenger Terminal ay klarong ehemplo ng bisyon ng ating mahal na Pangulo. So please allow me to end po. I just want to quote Joel Barker when he said, "Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. But vision with action can change the world." This is the President's vision. The action was the action of the hardworking men and women of the PPA working together with the provincial government and the local government. And together, guided by the President's vision, we have turned this vision to build better and build more into real progress that people can feel every day. 1,700 passengers every day po, Mr. President, ang dumadaan dito. At dadami na lang po at dadami niyan. Sabi nga po ni Gov at ni GMJ, from one route, which is Balingoan to Camiguin, dahil po sa kagandahan nitong infrastructure na ito, manganganak na po ito at pupunta na po ito sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Mindanao, kundi pati sa Visayas. And that is the proof of the authenticity of the President's vision. That from his vision has been born this terminal for the people. And through our collective action, it is built for one purpose, to make the life of the Filipino, especially those from Misamis Oriental and Camiguin, better. Maraming salamat po. And again, thank you very much, Mr. President. Maraming salamat po. Now, we can watch a short video presentation prepared po by the PPA para lalo pa po natin ma-appreciate itong napakagandang facility na ito. Sa unang panahon, maliit itong pier namin. Ang ako yung nabantayan din ni Dapita sa una, puro pag yun kahoy ang pantalan niya, mubo. Pag pumupunta ako ng Camiguin, mahirapan na sumakay kasi konti lang yung barko. Ilan po sa mga challenge po namin bilang as regular passenger po is masikip na passenger pag peak season po. So sobrang sikip po doon sa loob. Tapos may iba po na nakatayo lang kasi na naubusan po ng upuan. Pagpasok ko, napansin ko kaagad na malawak yung building, tsaka mas marami ng upuan. Yung mga pasahero, komportable na po sila. Maganda na po at tsaka maluwag. Komportable na po yung mga pasahero na papunta Camiguin. Ang napansin ko po dito sa bagong passenger terminal building is nasusolusyonan po yung masikip na PTB. May aircon na tapos dati wala pa. May nabigay na po sila ng sapat na pasilidad kagaya ng mga upuan, comfort rooms, at saka mga ticketing booths na siyang nagbibigay na at nagpapadali na proseso sa pagbiyahe. After ng magka-COVID pandemic, we see a resurgence ng tourism industry. The Camiguin province had been so intensive sa kanilang campaign to increase their tourism industry. That's one of the factor na kinoconsider ng PPA para magtayo ng mas bigger na facility to accommodate more passengers at lalong-lalo na mas maging convenient, comfortable at maganda yung biyahe nila. So, nagpasalamat ko nga doon na improvement sa PPS nga pag lambo aron pagdako sa mga building aron ang tanan nga mga pasahero ingon man mga bisita nato mga turista ma-accommodate sa sulod gidako naman nga tong pantalan dili para sa una nga gamay. Maraming salamat po talaga kasi nabigyan na po ng maayos at organisadong port ang Balinguan tapos may komportabling lugar na yung mga pasahero. Maraming salamat po sa Philippine Ports Authority at saka po sa DOTR na nakaprovide po sila dito sa proyekto na to. Kampante na yung pasahero at saka po safety yung pagbiyahe. Nagpapasalamat ako sa Philippine Ports Authority at saka DOTR na nakapagpatayo sila ng ganito kalaking building para sa aming mga pasahero. May we recall once again
again Transportation Secretary Vince Dizon to introduce our guest of honor and keynote speaker. Again, ladies and gentlemen, we would like to thank the President. And ladies and gentlemen, I have the honor of introducing the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. Thank you, DOTR Secretary Vince Dizon, for your kind introduction. Please be seated. The Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, Communications Secretary Jay Ruiz, the Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, Misamis Oriental Provincial Governor Peter Unabia, Misamis Oriental 1st District Representative Christian Unabia, Balinguan Municipal Mayor Eran Unabia, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa akong makita ang sigla, ganda at patuloy na pag-unlad ng Miss Or. Narito kami upang saksihan ang pagbubukas ng mas pinalawak na pantalan ng Balinguan. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp at port operations building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloys ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinguan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa karating probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karating na lugar at sa buong region. Ang pantalan ng Balinguan ay mahalagang daanan papunta sa Camiguin, na tulad ng Miss Or ay isang napakagandang probinsya rin dahil sa taglay ng mga malakristal na dalampasigan at nakakamanghang tanawin ng mga bulkan. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga tiga Misamis Oriental. Isa lamang po ito sa aming mga proyekto. Ito yung sa aming mga ginagawa upang gawing makabago ang mga pantalan sa ating kapulungan. Nitong nakaraang taon, natapos natin ang pagpapalawak ng passenger terminal building ng pantalan naman ng Batangas. Sa ngayon, ito ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 pasahero na. Malayo sa dating 2,500 lamang na pasahero na seating capacity nito dati. Nariyan din ang Curimao Port Expansion and Restoration Project doon sa amin sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga layunin ng mga proyektong ito ay ang higit na pagtibayin ang kapasidad ng pantalan para sa operasyon ng mga cruise ship na lubos na makakatulong sa pagpalakas sa turismo ng bawat lalawigan. Sa Visayas naman, sinimulan na natin ang pagtatayo ng New Cebu International Container Port. Ang pantalang ito ay magpapabilis pa sa daloy ng mga kalakalan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din natin, pinapatupad ang Ormoc Port Expansion Project sa Leyte na inaasahang magbibigay ng dagdag na kapasidad para sa paggalaw ng mga tao at produkto sa Eastern Visayas naman. At dito po sa Mindanao, bukod sa Balinguan, mayroon ding Plaridel Port Expansion Improvement Project sa Misamis Occidental. Kasalukuyan natin itong ipinapatupad upang mapalakas ang inter-island connectivity sa region na ito. Ang lahat ng ito ay naglalayong mapaunlad ang ating mga pantalan at mapabuti ang karanasan ng bawat Pilipino. Higit sa pagiging daanan tungo sa mga sentro ng kalakalan, negosyo at turismo, ang mga pantalan ay isa ring mahalagang tulay tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Dito nagtatagpo ang mga tao, dito dumadaan ang ating mga produkto, dito nagkakaroon ng oportunidad ang mga kababayan nating maabot ang mas malawak na merkado para umasenso sa buhay. Kapag naisaayos natin ang ating mga pasilidad at infrastruktura, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, higit sa lahat, gaganda ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Mula Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao, tuloy-tuloy ang ating pagsulong. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturang may puso
para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasahero. Kaya pangalagaan natin ito dahil ang mga gusali, pasilidad at infrastruktura ay magtatagal lamang kung may malasakit ang mga gumagamit nito. Alam natin marami pang kailangan gawin upang matupad ang pangakong mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ngunit hindi naman tayo titigil. Unti-unti, tuloy-tuloy, makakarating tayo doon. Mga kababayan, ipagdiwang natin ang araw na ito. Isang makabuluhang hakbang pasulong para sa mas maginhawa, mas maayos at mas maaasahang biyahe para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang Baliuan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo.